welcome back to my live again, my YouTube channel. And guys, welcome to my YouTube channel again guys. Welcome to my vlog. Ayan. Ngayon po ay mag-almusal tayo. Ayan. Good morning, Kuwait. Good afternoon, Philippines. Minsan na guys, bumpo ako ng kape. Mag-iinit tayo ng hangin. Ayan guys, kain po tayo. Ay, nako. Ibang sasawam nito. Sinukbang isda, tapos toyo suka. Toyo suka.
Guys, kain tayo. Ang isda ko nasira na to. Ang sarap po kumain na nakataas yung tuhod. Yan, tapos nakakamay. Oh. Tapos kape agad. Sarap. Ayan po guys. Hinog pang isda. Kanong suka toyo. Ayan. Mahaw ta guys. Pamahaw dala pa ni Otto. Sarap siya, hindi siya maanghang. Ito guys, pinakagusto ko yung balat ng isda. Tapos taba ng isda. Yan. Sarap. Kailangan ko talaga kumain ng kanin guys kasi yung trabaho ko po ay nagmamasahe. Manicure, pedicure. Kaya pag gutom ka, wala kang lakas magmasahe. Kaya ka talaga kumain ng kanin. Salamat guys sa lahat naman nag-subscribe po sa akin. Sa lahat po nang nanonood ng mga videos ko kahit wala po siyang edit. Ayun po. Papo talaga akong time. Tsaka yung ginagamit ko po isang cellphone lang kaya hindi po ako marunong mag-edit kaya lahat ng video ko wala po talaga siyang edit.
Kagigising ko lang po kaya gano'n. Dapat tayo suklay, mamaya maliligo ako. Di po kumpleto yung umaga ko. Yung pagkain ko pag wala po siya, ito po, kape. Ito yung po nga kape yung ginagamit ko. Ayoko po ng 3-in-1 kasi sumasakit ang dibdib ko sa 3-in-1. Kaya di po ako mainom ng 3-in-1. Solid black lang talaga. Bili pa po ako dito ng meatloaf. Ayan o. Kung mas inuna ko yung isda pagkain. Sarap guys, hamoy-hamoy studlo. Mainit na. Mainit na po sa labas. Ito po yung pinaka-paborito ko, yung balat. Balat ng isda. Pa isa ko isla ko guys, hindi ko na nakain. Tatapon ko na. Kasi nagbasa ano siya.
Hindi ko na kaya kainin. Busog na ako. Guys, ang sarap kumain pag nakakamay. Ayan, no? Sarap kumain pag nakakamay. Tapos nakataas pa yung tuhod. Ayan. Parang nasa ano ka lang, nasa bahay nyo. Sa probinsya. Ayan, masarap kung pamumuhay doon. Kain, sama-sama. Tapos ano, nakataas yung paa. Tapos inom ng kape. Ayan. Diba? Bites na. Ito yung buhay ng mahirap, guys. Buhay pobre. Ayan. Tapos na akong kumain at maghuhugas naman ng pinggan. Pagkatapos maghugas ng pinggan, ayan. Pag-ready na pa sa trabaho. Kain na, Cha. Ano yan, live? Ha? Ano yung ano mo? Hindi na, YouTube channel. Nag-vlog ka. Sarap pala ng isda, no? Parang panos. Baba siya. Ayan guys, tapos nang kumain. Ayan, tatapusin ko yung aking kape. Ayan. Pagkatapos nitong kape, magre-ready na rin po para sa trabaho. Ayan. Ayan. Hirap po, buhay abroad. Ayan. Mamaya na po tayo magkwento kasi di pa ako tapos kumain. Magkape. Ayan po. Kaya shout out sa lahat. Shout out sa mga family ko. Shout out sa mga friends ko, guys. Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Ayan. Salamat sa mga hindi nag-skip ng aking mga videos. Thank you, guys. Thank you. Mamaya papasok na naman po tayo. Ayan. Tatapusin ko lang yung pagkakape ko.
Hirap po talaga buhay abroad. Akala ng iba, napakasarap po ng buhay dito. Kaya yun, akala nila mayaman kami rito kasi nandito kami sa abroad. Ang dami naming pera. Pero ang totoo po, yung sweldo po namin kulang pa. Kulang pa sa mga anak namin, kulang pa sa mga gastusin. Yan. Halos kami dito nagtitipid po kami para lang maipadala sa Pinas. Minsan po, totoo lang po. Kumakain lang ako ng kanin, minsan nagsasabaw ako ng tubig, lagyan ko asin. O minsan nag-ano ako ng tuyo. Uulam ako ng tuyo, minsan gatas. Yan. At least kahit papano mayroon dito. Hindi ka talaga ano. Pag sa Pinas, kahit gatas wala po. Libang hirap. Napakaswerte na lang kung may mga gatas yung mga bata kahit malaki na. Yung nagagatas lang doon yung mga bata lang, baby. Kaya yan. Sa hamon ng buhay, laban lang po. Kasi ako, lahat ng mga kahirapan naranasan ko po. Kaya, ang hirap po talaga. Kaya kahit dito, mahirap naman din yung trabaho ko dito. Pero hindi ko po siya iniisip ang hirap. Alam nyo guys, ini-enjoy ko po yung trabaho ko. Ayaw ko pong pagod. Kung sa pagod, talagang nakakapagod. Kasi mag-isa lang po ako. Tapos, hindi ako napapagod sa trabaho ko. Sana ako napapagod doon sa aking pagbibitbit ng maleta, pagbibitbit ng aking bed. Yan. Doon po ako napapagod. Kasi, ang driver sa labas lang po siya tumutulong. Pag sa loob ng bahay, simula sa gate hanggang sa papasok ng bahay, ako lang po nagdadala. Minsan wala pa pong mga kadama na tumutulong. Kaya napakahirap po, pero laban lang. Kasi bilang ikaw nanay, di mo iniisip na yung pagod mo. Kasi iniisip mo, may trabaho ka, may sweldo ka kasi may mga anak kang pinapaaral. Tapos nagpapagawa po ako ng bahay din. Sa haba-haba ng panahon na pag-abroad ko po, pang ilang ko na to. Pang ilang country ko na po ito, pang 7. Pero dito lang po ako na yung kumbaga nakapagtrabaho ng maayos kasi karamihan ng trabaho ko po ay kadama. Ayan. Kadama, nani, ganun. Pag kadama ka po, magkano lang naman yung sweldo? Diba? Dati sa Jordan po ako nagtrabaho 2 taon din. Halos kinukulong po ako sa bahay. Ayan. Tuwing pumapasok nung bago pa po ako, pumapasok sila. Nilalak po nila yung bahay nila. Nasa loob lang ako. Ayan lang naglilinis. Tapos yung may batang maliit, di pa nila pinapaano sa akin. Pinapabantayan. Umabot muna ng 1 taon bago ko nabantayan yung bata. Tsaka nung nag-1 taon na ako sa kanila, iniiwan na yung susi. Kasi yung isang babae, kasi 3 anak. Isang babae, pumapasok. Tapos nagbabas, hatid sundo ng bus. Kaya yun. Mula nun, binabantayan ko na yung bata. Nakakalabas na ako sa labas lang naman ng bahay. Wala po kundi off. Nakakalabas lang ako kasama mga amo ko. Ayan. Sa Jordan po yun. Pero yung mga amo ko sa Jordan, hindi po sila Muslim. Katoliko po sila. Ayan. Wala namang kahit anong religion. Respect ka naman. Kaya yun ang hirap. Pero pinagtsagaan ko po yun kasi doon po sa Jordan, nagbabantay ako ng bata, lilinis ng bahay, nagluluto all around po. Tsaka ito pa, masaklap. Naglilinis po ako ng car. 2 car po, bawat linggo-linggo kasi wala silang driver. Linggo-linggo po, naglilinis ako ng car.
Friday isang car, Saturday isang car po. Tapos pagpasok po pa sa bahay, nako, may mga bata napakakalat. Tapos alagaan mo pa yung bata na napakataba. Ayan. Shout out po kay Madam Hanan sa Jordan. Ayan. Kung mapanood mo tong video na ito. Grabe po ang karanasan ko sa buhay niya, sa bahay ninyo. Pero okay lang, na-survive ko rin. Kahit noon po, sa Jordan wala akong cellphone. Wala ako lahat, binibilhan lang niya ako ng card buwan-buwan. Hindi po siya enough. Sa totoo lang, hindi enough. Sa 2 taon po, hindi ko nakikita yung mga na mukha ng mga anak ko. Lumalaki sila na hindi ko man lang nakita yung mga mukha nila. Nung nagtatrabaho, first time ko pong nagtrabaho sa Jordan sa Middle East. Kasi karamihan po ng pinupuntahan ko Asia po dati, sa Asia. Nung first time ko po sa Jordan, pero natiis ko ng 2 taon. Ayan. Wala akong cellphone, wala akong day off. Nilalak ako sa bahay. Sa pagkain, wala naman pong problema. Sa pagkain, hindi po sila madamo. Kaya, yun. Yung napagtsagaan ko po yun. Halos ito pong 2 kamay ko, hindi ko na siya maiangat sa sobrang pagod. Kasi may playground pa sila, nililinis ko yun araw-araw, minamak ko. Tinatanggal ko kasi maalikabok nga sa Jordan. Nililinis ko po yun. Pero napagtyagaan ko po yun kasi yung panganay ko pa po ang college. Sa awa naman ng Diyos, napatapos ko po yung panganay ko. Kaso nga lang po, pagkatapos niya, yun ang problema, nag-asawa din, nagpabuntis rin. Nag-asawa agad, di man lang nagtrabaho, kaya ngayon, yun. Mahirap po talaga. Kaya shout out sa mga bata ngayon. Dapat isipin nyo muna ang pag-aasawa. Hindi siya basta-basta iluluwa kagaya ng kanin. Pag nainitan ka, iluluwa mo. Hindi. Ngayon, kahit anong professional ka, pag may anak ka na, mahirapan ka na po talaga magtrabaho. Kasi yung anak mo, doon ka sumasabit. Magbabantay. Sinong magpapakain, mag-aalaga. Ayun. Mahirap po. Kaya maganda talaga pagka-graduate mo, magtrabaho man lang, maranasan kasi. Hindi po niya naranasan yung sarap ng buhay. Nakagraduate po siya ng college pero grabe pong pagsisikap niya. Grabing hirap. Sa totoo po naranasan kaya ako talaga nakapag-abroad sa Middle East kasi di ko po kaya makita yung panganay ko na pumapasok walang pagkain. Walang pagkain, walang baon. Naglalakad lang po papuntang school. Ang init-init po. Tapos sa gabi po, naglalakad lang siya pauwi. Kaya yun po sa naano ko, mag-abroad ako, itatry kong Middle East. Kasi sa Asia po talaga wala kang ipon. Kasi noon puro talaga ako padala, pero yung asawa ko wala po talagang hindi ko alam kung saan dinadala yung pera. Kaya walang nangyayari. Kahit anong pagsisikap mo, kung yung pinapadalhan mo ng pera, di marunong. One day millionaire, hindi ko alam kung saan. May isang beses pa nga na yak ako nang iyak kasi akala ko pag uwi ko may bahay na ako. Tapos pagdating ko, kawawang kawawa yung bahay namin. Kurti-kurtina lang, tapos may anak akong babae. Sa isip-isip ko, mamaya akong pasokin ng masasamang tao. Ayan. Kaya napakasakit po sa loob ko noon na nagsisikap ka ba, tapos yung humahawak ng pera, one day millionaire, hindi marunong maghawak. Minsan pa magugulat ako, yung mga anak ko di nakapasok, gawa nga nang wala daw pambaon, walang pagkain. Samantalang buwan-buwan ako nagpapadala ng pera. Kaya nung nandito po ako sa Kuwait, natuto po ako po humahawak ng pera, nagpapadala ako sakto lang. Pero hindi na ako sa asawa ko nagpapadala, kundi sa anak ko. Kasi yung panganay ko, tapos na siya, nag-graduate na siya ng college. So yung pangalawa ko, nasa Cebu. Nag-aaral din. Yung pangatlo ko, doon po ako sa pangatlo ko, nagpapadala ng pera. Ayun. Tapos yung pinapadala ko po, hindi po siya sobra-sobra.
kinikwenta ko po kung ano lang yung babayaran at kung magkano lang yung allowance nila. Ganon. Kaya po ako nakapag-ipon. Ayan, kaya nakapag-ano ako ng bahay, nakapagpatayo ko ng bahay. O diba? Sa how many years kong pag-abroad, ngayon lang ako nakapagpatayo ng bahay na ako na mismo ang humahawak ng pera. Kaya shout out sa mga nanay na mga nag-abroad na kagaya ko. Huwag nyong, sa bagay, di naman lahat ng asawa ganon. Hindi naman lahat na asawa na hindi mo mapagkatiwalaan. Pero sa akin po kasi ilang taon ako nag-abroad. May minsan pa nga ng pag-uwi ko ng Pinas, naka-standby ako siguro mga 1 taon. Naiiyak ako kasi mga tao nag-ano. Ano ba yan abroad? Wala man lang bahay, wala man lang gamit sa bahay. Opo, totoo yun. Tapos yung bahay namin kubo-kubo lang. Nung pag-uwi ko, halos yung mga gamit namin, halos gamit ng mga hayop. Alam nyo ba yun? Eh doon ko na napagtanto talaga na hindi talaga pwede na lahat ng sweldo mo ibibigay mo sa asawa mo. Kasi wala eh. Oo, yung mga anak ko hindi man napapabayaan, naalagaan naman, pero yun na nga. Kaya salamat sa Diyos at ngayon dito ako sa Kuwait. Medyo maganda naman yung trabaho ko kasi nakapagtrabaho ako sa labas. Yan. Nag-training po ako sa salon 1 buwan kahit wala kaming sweldo. Nag-training po ako. Marami kami, kaya shout out sa mga nakakasama ko sa training dati. Sila ni Ate Jima, Ganotis, yan. Si Mi Humapaw, si Roxanne. Pero sa 4 po kaming nag-training dito sa Kuwait, 2 lang kami talagang nakapag-survive. Ako at saka si Roxanne. Pero ngayon si Roxanne umuwi na ng Pinas kasi ayaw na rin niya sa amo niya dahil yung amo niya puro pera po. Kahit wala siyang pakialam sa niya, sa staff niya, basta kay magkapera lang siya, magkapera. Sa awa naman ng Diyos yung amo ko, alhamdulillah. Mabait siya. Pero kahit sabihin mong mabait, mayroon talagang pagkasalbahis, pero pwede mo na pagtsigaan. Kaya ayun, kaysa magtatambay ako ng Pinas, wala akong trabaho. Yung sweldo ko po, hindi ko kikitain sa Pinas. Sa totoo lang. Kaya ngayon ako nagtsatsaga sa amo ko kasi kahit konti lang yung sweldo. Mura lang po yung sweldo ko. Pero maabot naman din ng 40 mahigit yung sweldo ko. Saan ko pa? Kikitain ko ba yan sa Pinas? Hindi po. Kahit mga professional nga sa Pinas, maestra, magkano sweldo? Nasa, mga 40,000, mga ganun. At dito, may mga tips pa ako sa customer. Hindi naman lahat customer nagbibigay rin ng tips. Ayan. Kaya sa hamon ng buhay, sa hirap po ng buhay, laban lang para sa mga anak. May awa rin ang Diyos. Inshallah, inshallah. Pag makatapos na yung mga anak ko lahat sa pag-aaral, ayan, magpo-focus po ako kasi gusto ko pong mag-charity vlogger. Ayan. Sa mga idol ko po, sa mga matubang family sa Dait, saludo po talaga ako sa inyo. Kaya shout out sa inyong lahat. Grabe po. Napakasarap ng feeling na makatulong ka sa isang tao. Napakasarap po ng feeling, lalo na't yung galing ka sa hirap. Tapos yung nagkapera ka. Pero may ibang tao naman kasi kahit yung galing sa hirap tapos biglang umasinso. Umiba rin po yung ugali. Ayan. Pero sa akin, hindi kasi mas gusto ko pong tumulong. Kasi napakasarap ng feeling na tumulong. Kahit noon sa Pinas, wala pa po ako sa abroad. Kasi ako talaga, hindi ako mahihiyang Kagaya sa mga kapitbahay namin, halos nilalapitan po ako. Kasi hindi ako nahihiyang kagaya ng mga sa hospital bill. Lumalapit kami sa mga mayor, sa mga senador, mga ganun.
mga ano, sa mga matataas na mga ano sa Pinas. Ayan, nilalapitan ko po. Hindi po ako nahihiya. Kaya, minsan sa dati, nagagalit yung asawa ko kasi sasabihin niya, ano ka ba, charity ka ba? Kasi pag uwi niya, wala po ako sa bahay kasi may kapitbahay akong sabi, ate, samahan niyo naman ako, tulungan mo ako. So, yung anak niya namatay po sa ospital. Hindi makalabas ng hospital at walang pambayad. At pagdating naman sa morgue, walang pambayad sa morgue, wala pang bayad sa panlibing. Kaya ang hirap po. Kaya yun. Kaya nilapitan namin lahat ng mga sanggunian ng bayan. Lahat sa awa naman ng Diyos. Nailibing ng maayos. Kaya mga kapitbahay ko po, ako po yung yung nilalapitan nila tuwing may mga problema sila. At tungkol naman po sa pagkain, ako pag meron lang po ako, kahit yung para lang talaga sa amin. At lalo na sa bata po, mahina po talaga yung ko sa bata. Naaawa po ako pag bata na nagugutom. Kasi nararanasan ko po yung anak ko na nagugutom. Tapos wala man lang kapitbahay na mag-alok na ganun. Kaya may kapitbahay ako dati na may bata na nagugutom. Kahit po yung pagkain namin, yung sakto-sakto lang sa amin. Minsan po, kumakain ka ako, kalahati na lang kinakain ko, binibigay ko sa bata. Ang hirap po. Kaya, laban lang, may awa rin ang Diyos. Kaya po, wag na tayo magkwentuhan kasi masarap pa po magkwentuhan sana. Kaso lang wala na po akong time. Mag-alas 11 na po. Paparating na yung driver ko. Yan, thank you guys. Hanggang dito na lang po yung ating video. Kikita po tayo sa susunod. Chichika po tayo uli. Ayan, marami pa po akong ichichika tungkol sa buhay-buhay. Ayan po. Thank you guys. Salamat sa lahat. God bless you all.